Ang ating pag-aaralan, Exodus chapter 33, ang halaga ng presensya ng Diyos. Ang version ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia, Ilang Revised Tagalog Popular Version, at sa English po ay New King James Version. Ang layunin po ng ating pag-aaral ngayon ay lalo pa nating makita at lalo pa nating maunawaan ang walang katumbas na halaga ng presensya ng Diyos at kung ano yung tanging solusyon para matamo natin yung presensya ng Diyos. Sa ating panahon po, sa ating pamumuhay ngayon, marami tayong mga bagay-bagay na pinahahalagahan. Hindi naman natin sinasabing masama na agad yon. Meron tayong pakiramdam talaga natin mga bagay na ayaw nating mawala sa atin. Asawa natin, anak natin, or trabaho natin, or negosyo natin. Maging mga gamit na nabili or naipundar natin. Cellphone, bahay, kaya kotse. Pakiramdam natin kapag wala yung mga yan, kulang yung buhay. O kaya feeling natin hindi kumpleto yung buhay natin kapag wala yung mga bagay na yan. Muli po, hindi natin sinasabi na masama agad na pahalagahan natin yung mga tao at mga bagay sa buhay natin. Pero kung mas pinahahalagahan natin yung mga bagay na yan kaysa sa pagpapahalaga natin sa Diyos, pag-isipan natin, baka nagiging idolatry na yan. Kung mas pinahalagahan natin ang ibang mga bagay kesa sa pagpapahalaga natin sa Diyos, baka po nagiging anyo na yan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. At ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, nakita natin sa pag-aaral natin sa Exodus chapter 32 na masama at delikado ang kalagayan ng mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kapag po meron tayong higit na pinahahalagahan kesa sa Diyos, delikado po yan. Nakita natin yan sa nakaraan nating pag-aaral. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at pansariling paraan para sumamba, naglagay sa mga Israelita sa masama at delikadong sitwasyon. Kung hindi lang dahil sa intercession, kung hindi lang dahil sa pamamagitan ni Moises, nalipol sana silang lahat. At kahit panamagitan pa nga si Moises, meron pa ring namatay or napinsala pa rin sila. 3,000 yung namatay sa kanila at sa dulo ng chapter 32, meron pang ipinadalang salot ang Diyos. 3,000, pwedeng maliit yon sa kabuuang bilang nila. Maliit yung napinsala sa kanila, pero nagpapakita pa rin yun na merong kabayaran ang kasalanan. Nagpapakita pa rin yun na merong hustisya ang Diyos. At sa kasaysayan nga po ng Israel, sa kanilang mula sa paglabas nila sa Egypt, sa kanilang paglalakbay patungo sa lupang pangako, na ipapakita po kung ano para sa mga Israelita yung pinakamahalaga sa lahat. Alam naman ng mga Israelites alam nila kung ano yung pinakamahalaga sa lahat. Pero pagkaminsan o sa daloy ng kasaysayan nila, makikita natin madalas pa nga nangingibabaw sa kanila yung higit na pagpapahalaga sa ibang bagay kaysa sa Diyos. Alam nila dapat Diyos yung pahalagahan. Pero nangingibabaw sa kanila na mas pahalagahan yung ibang bagay kaysa sa Diyos. Ganyan din po sa ating sitwasyon ngayon. Alam natin at madaling sagutin, bilang mga mananampalataya po madaling sagutin yung tanong na ano ang pinakamahalaga sa buhay natin na hindi pwedeng mawala sa atin. Bilang mga Kristiyano, sa pag-aaral natin ng Biblia, ang sagot natin sa tanong na ito, walang iba kundi ang Diyos. Bilang mga Kristiyano, kung Biblia ang pagbabasihan natin, ang pinakamahalaga sa buhay na hindi pwedeng mawala sa atin ay ang Diyos. Madaling sabihin po yan bilang mga mananampalataya na Diyos ang hindi pwedeng mawala sa atin. Pero practically, sa kaibuturan, sa kailaliman ng puso natin, kung buong katapatan po nating susuriin
yung ating puso? Nararamdaman ba talaga natin kung gaano kahalaga ang Diyos? Nararamdaman ba talaga natin kung gaano kahalaga ang presensya ng Diyos sa ating buhay? Again, alam po natin doctrinally. Alam natin na ang pinakamahalaga at hindi pwedeng mawala sa atin ay ang Diyos. Kaya lang, ginugusto ba natin yon? Mas mahalaga ba talaga sa atin ang Diyos? At mas mahalaga ba talaga sa atin na merong Diyos sa ating buhay kumpara sa pagpapahalaga natin sa ibang bagay o kaya tao? Minsan po kasi may ilan, mas takot na mawala ng hanap buhay, kaya mas madaling tumalikod sa Diyos. Mas takot silang mawala ng hanap buhay, kaya gumagawa sila ng mga gawaing hindi maka-Diyos. Huwag lang mawala yung kanilang hanap buhay. Pero alam nila na mahalaga at hindi pwedeng mawala sa buhay nila ang Diyos. Or minsan naman, sa ilan, mas takot mawala ng libangan. Mas takot mawala ng nagbibigay ng kasiyahan sa kanila. Kaya mas madaling talikuran nila yung gawaing pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa kasaysayan po ng Israel sa Old Testament, particular po sa aklat ng Exodo, makikita natin yung pagnanais ng Diyos na mamalagi yung presensya niya sa Israel. Kaya nga nagpagawa ang Diyos ng tabernakulo. Gusto ng Diyos manirahan sa kalagitnaan ng bayan ng Israel. Kaya lang ang tanong nga po, gusto ba ng mga Israelita? Tulad natin, nais ng Diyos na maranasan natin yung presensya niya. Ngayon, ang tanong sa atin, gusto ba talaga natin? Sa pag-aaral po natin dito sa chapter 33 ng Exodo, merong ilang punto tayong bibigyang pansin na una, yung problema, yung presensya ng Diyos at yung pananalangin sa Diyos. Sa pag-aaral po natin ng bahagi ng kasaysayang ito ng mga Israelita, ihahatid tayo nito kay Kristo. Kung paano namamagitan si Moises sa kanila noon, ay tuturuan tayo kung paano namamagitan para sa atin si Jesus ngayon. Kung gaano katigas yung ulo ng mga Israelita at kung ano yung nararapat sa kanila, yun din po tayong mga Kristiyano ngayon. Gaano ba katigas yung ulo natin at ano ba talaga yung nararapat sa atin? Tulad dito sa kwentong ito ng mga Israelites. Isa-isahin po natin ang mga punto. Una, problema. Para maramdaman at para maunawaan ng mga Israelita na napakalaking problema kung wala ang presensya ng Diyos sa kanila, sinabi ng Diyos, hindi niya sasamahan ang mga Israelita sa paglalakbay nila papunta sa lupang pangako. So, dapat at sana po makita din natin na sa ating paglalakbay, sa ating journey ng buhay ngayon, kapag wala ang presensya ng Diyos, isang malaking problema din po yan sa atin. Ang bahagi ng kwentong ito, kung babalikan natin yung tagpo, nasa paanan sila ng bundok ng Sinai, nagkampo sila doon. Mula sa Ehipto, naglakbay na sila, nakarating sila sa bundok ng Sinai, then magpo-forward na sila patungo sa lupang pangako. Verse 1, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Humayo ka, umakyat ka mula rito. Ikaw at ang bayan na iyong inilabas mula sa lupain ng Ehipto patungo sa lupain na aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob na aking sinasabi, sa iyong mga anak at inapo ay aking ibibigay iyon." Lalahanin po natin, itong mga Israelita na ito, galing sa pagtataksil sa Diyos. Sa chapter 32, gumawa sila ng gintong guya at sinamba nila yung imahe na yon. Sumira sila sa kanilang pangako o tipan, pero, makikita natin sa talatang ito, nananatiling tapat sa kanila ang Diyos. Makita natin yung mabuting katangian dito ng Diyos mula noon, sa panahon pa ni na Abraham, hanggang sa tagpong ito, hanggang sa panahon natin ngayon, totoo ang Diyos at tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Dito sa kwento sa Exodo, kahit sumira yung Israel sa sinumpaan nilang tipan, hindi sisirain ng Diyos yung sinumpaan niyang pangako para sa kanyang bayan. Ang pangako ng Diyos simula pa nga kay Abraham
kay Moises, ay kay Isaac, kay Jacob, dito sa kay Moises, at sa mga susunod pa, no, sa mga anak at ina po. Ang pangako ng Diyos, tutuparin niya. Tiniyak pa ng Diyos na makakarating sila sa lupain na ipinangako niya sa kanila. Sabi ng Diyos kay Moises, magsusugo ako ng isang anghel sa unahan mo at aking palalayasin ang mga Kananeo, mga Amoreo, mga Heteo, mga Perseo, mga Hebeo at mga Hebuseo. Hindi magiging madali yung journey nila. Hindi padadaliin ng Diyos yung paglalakbay nila. Pero ginarantiyahan sila dito na makakarating sila. Magpapadala ang Diyos ng anghel, magsusugo ng anghel para gabayan sila, para protektahan sila. At sisiguraduhin ng Diyos na magtatagumpay sila laban sa mga kaaway nila. And ang pupuntahan nilang lugar, yung destination nila, pumunta ka sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot. Maganda yung lupain na pupuntahan nila. A land flowing with milk and honey. Ibig sabihin po niyan, masaganang lupain. Mukha namang maganda yung plano ng Diyos sa kanila. Papadalhan or magsusugo ang Diyos ng anghel para protektahan, para gabayan sila. And yung destination nila, masaganang lupain. Kaya lang, ito yung bad news sa kanila. Ngunit, hindi ako pupuntang kasama ninyo. Dalawang pagkilos ng Diyos sa makikita natin dito. Una, justice o hustisya ng Diyos. Dahil sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, dahil sa pagre-rebelde nila sa tunay na Diyos, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, hindi sila sasamahan ng Diyos sa kanilang paglalakbay. Yan yung bad news. Ngayon, ito yung tanong. Makukontento ba sila sa buhay nila? Yes, bibigyan sila ng guidance and protection. And yes, sinasabi sa kanila yung kanilang destinasyon, masaganang lupain. Kaya lang, hindi nila kasama ang Diyos sa kanilang journey. Wala sa kanila ang presensya ng Diyos. Ngayon, ang tanong, makukontento ba sila? Baka makontento sila sa yung mga kasaganahan sa physical, yung protection sa physical. Baka makontento sila. Tayo po, parehong tanong. Yes, iniingatan tayo ng Diyos sa buhay nating ito. Maaring sagana tayo sa buhay nating ito. Pero kung nananatiling matigas yung ulo natin, makukontento na ba tayo kahit walang presensya ng Diyos sa buhay natin? Okay na ba? Tagumpay naman tayo sa buhay, tanyag tayo, masagana yung buhay natin. Okay na ba yun? Makukontento na ba tayo doon? Kahit wala ang presensya ng Diyos? Dapat po hindi. Ang ikalawang pagkilos dito ng Diyos ay awa o habag ng Diyos sa mga Israelita. Bakit act of God mercy ito? God's mercy. Sabi ng Diyos sa kasunod, baka ikaw ay lipulin ko sa daan, sapagkat ikaw ay isang bayang matigas ang ulo. Hindi lang dahil sinamba nila yung gintong guya, kundi po alam ng Diyos na sadya talaga matigas yung ulo nitong mga Israelitang ito. Bayang matigas ang ulo. Alam ng Diyos, mauulit yung pagsuway nila sa mga utos ng Diyos sa kanila. At kapag kasama nila ang Diyos sa journey, lagi naman nilang sasawayin dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Baka daw po, lipulin sila sa daan. Ibig sabihin nito yung presence ng Diyos sa kanila. Dahil sa katigasan ng kanilang ulo, sa halip na kabutihan yung maranasan nila, sa halip na kapahingahan at kagalakan para sa kanila yung presensya ng Diyos, ang mararanasan po nila pagkalipol. Sa pagkilos na ito ng Diyos, makikita po natin na makatarungan at maawain ang Diyos. So, may napakalaking problema itong mga Israelita na dapat din po nating makita yan. Minsan, baka tulad nila, hindi natin nakikita ang problema pala yun. Dapat nating makita itong problema ng mga Israelita na maaaring problema din po natin ngayon. Ang problema nila,
hindi sila sasamahan ng Diyos. So, aanhin nila yung kasaganahan sa lahat ng bagay kung yung pinakamabuting kalagayan, kung yung pinakamainam sa lahat na kalagayan, wala naman sa kanila. So, aanhin nila yung kasaganahan. Aanhin din po natin yung kasaganahan at tagumpay sa mga panlupang mga bagay kung wala sa atin ang presensya ng Diyos. Yan yung problema. Ang isa pang problema ng mga Israelita, kapag sinamahan sila ng Diyos. So, yung unang problem, hindi sila sinamahan ng Diyos. Ang ikalawang problema, kapag sinamahan sila ng Diyos, ibig sabihin, kapag nasa kanila yung presensya ng Diyos, pero dahil sa kanilang kasalanan, dahil sa katigasan ng ulo nila, lilipulin sila ng Diyos. Yun yung isa pang problema. Lilipulin sila. Hindi palalagpasin ng Diyos ang kasalanan. May kabayaran ang kasalanan. Kapag nananatili ang katigasan ng ulo nila, magbabayad sila. So, ganito yung problema, no? At problema ng mga Israelita na nawa makita din natin na baka problema din po natin ngayon. Kapag hindi sila sinamahan ng Diyos, bad news. Kapag naman sinamahan sila ng Diyos, bad news pa din. Ano po yung naging tugon ng mga Israelita? Verse 4, nang marinig ng taong bayan ang masasamang balitang ito, ay tumangis sila at walang taong nagsuot ng kanyang mga palamuti. They mourn nung marinig yung masamang balita. Yung pagtangis mo, yung pagtangis at hindi pagsuot ng palamuti, act of repentance nila yon. Pagpapakita ng pagsisisi. Maaaring na-realize nila na dahil sa kasalanan nila, dahil sa katigasan ng ulo nila, naging miserable tuloy yung pwesto nila, yung kalagayan nila. Miserable kasi kapag sasamahan sila ng Diyos at hindi sila sasamahan ng Diyos, masama ang kalagayan nila. At ito pong sinasabi ditong hindi nila pagsuot ng palamuti. Pagsunod na din ito sa utos sa kanila ng Diyos. Dahil nga po sa katigasan ng kanilang ulo. Sa verse 5, sapagkat sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga anak ng Israel, kayo'y isang bayang matigas ang ulo. Kung ako'y aakyat na kasama ninyo ng sandali, ay malilipol ko kayo. Kaya't ngayon alisin ninyo ang inyong mga palamuti upang aking malaman kung ano ang aking gagawin sa inyo. Ang utos dito, now, therefore, take off your ornaments. So, sinunod nila yung utos sa kanila ng Diyos sa kasunod na verse. Kaya't hinubad ng mga anak ng Israel ang kanilang mga palamuti magmula sa bundok ng Horeb. Itinuturo dito ng Diyos sa Israel at maging sa ating lahat na nagbabasa ng kwentong ito na ang pagtataksil sa Diyos, na ang ipagpalit ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Ipinapaalala po na ang katigasan ng puso at ulo sa kabila ng katapatan ng Diyos sa tao, nararapat lamang na talagang parusahan at lapatan tayo ng hustisya ng Diyos. Dapat sana kapahingahan Dapat sana kagalakan at kapanatagan yung mararanasan natin kung tayo po ay sinasamahan at kung tayo po ay pinangungunahan ng Diyos. Pero hindi natin mararanasan yung kapahingahan, yung kapanatagan, yung kagalakan kung nagpapatuloy tayo sa kasalanan at katigasan ng ulo. Kailangan po nating ma-realize na hindi po mga palamuti sa buhay na ito yung magbibigay ng satisfaction sa atin. Hindi yung pera, hindi yung trabaho o kayamanan, hindi yung pamilya, hindi yung mga tagumpay o mga narating sa buhay, hindi ang kapangyarihan, kasikatan o karangyaan lamang sa buhay na ito ang pinakakailangan at pinakamahalaga sa atin, kundi po ang presensya ng Diyos. Kung nananatili po tayo sa pamumuhay sa kasalanan, kung nananatili tayo sa pagiging makasarili, matigas ang puso, tulad sa mga Israelita, dito sa kwentong ating pinag-aaralan, malaki po yung problema. Malaki po ang problema ng walang presensya ng Diyos. At malaki din po ang problema ng pagkakaroon ng presensya ng Diyos kung tulad sa mga Israelita ay nananatiling matigas ang ulo natin. So, ang kailangan natin, malaking solusyon sa malaking problema. Nasa Panginoong Hesus po ang natatanging solusyon sa problemang ganito. Kung ayaw nating makasama ang Diyos sa buhay na ito,
ang totoo niyan, hindi naman talaga natin matatakasan ng Diyos. Dahil bukod sa omnipresent ang Diyos, eventually, haharap din tayo sa Kanya balang araw. So kapag nagpatuloy po tayong mamuhay sa kasalanan, sa buhay na ito, sa dulo, haharap din tayo sa Diyos at mararanasan natin ang bagsik ng presensya ng Diyos sa paghahatol niya sa kasalanan. So hindi tayo makakatakas sa Diyos. Ang tanging solution natin, kung tayo po ay nasa problemang ito, si Kristo. Ang Panginoong Hesus na nagdusa at umako ng parusang para sa atin dahil sa katigasan ng ulo at puso natin, siya ang solusyon na kailangan natin. Malaki yung problema natin kung hanggang ngayon sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan. Malaki yung problema natin kung hanggang ngayon mas pinahalagahan natin ang ibang bagay ng higit sa pagpapahalaga sa Diyos. At malaki yung problema natin kung namumuhay tayo sa katigasan ng ulo at patuloy na pagsuway sa Diyos. Malaking problema yan. Pero ang Diyos po, nagbigay ng solusyon. Malaki yung problema ng Israel, pero ang Diyos ang gumagawa ng paraan para masolusyonan yung problema nila. Hindi sila tuluyang inabandona ng Diyos. Sa ikalawang punto po ng ating aralin, at nawa nahayag din sa atin, yung problema ng Israel ay maaaring problema din pala natin. Sa ikalawang punto, presensya ng Diyos. Sa mga susunod na talatang ating babasahin, sa kabila ng katigasan ng ulo ng mga Israelita, hindi pa din sila totally sinukuan ng Diyos. Sa verse 7, kinaugalian na ni Moises na dalhin ang tolda at itayo sa labas ng kampo na malayo sa kampo. Kanyang tinawag iyon na toldang tipanan. Itong tolda o yung tent, tinatawag ni Moises na toldang tipanan, tabernacle of meeting. Ang purpose ng tolda na yan, maging isang dako o kaya maging isang lugar yan kung saan makikipagkita si Moises sa Diyos. Hindi na sa taas ng bundok. Hindi na rin sa loob at gitna ng kampo nila, kundi nasa labas. So, ito ay tolda o tabernacle na temporary setup lang. Hindi fully functional tulad ng tabernakulo na ipinapagawa sa kanila ng Diyos. Meron kasing instruction sa kanila ang Diyos na gumawa ng tabernacle. Pero itong toldang tipanan, temporary lang ito. Ang pinaka-purpose nito, para sa sino man na gustong malaman ang kalooban ng Panginoon o kaya sa sino man na maghahanap sa Panginoon. Sabi po dito, at bawat maghanap sa Panginoon ay lumalabas patungo sa toldang tipanan na nasa labas ng kampo. So, merong temporary setup para sa mga naghahanap sa Panginoon. Bagamat nagkasala sila, meron pa rin silang paraan para mahanap ang Diyos. Sa tagpong ito, nasa labas ng kampo nila, yung tolda. Malayo sa kanila yung presensya ng Diyos. Nagpapaalala din ito sa mga Israelita kung ano yung kulang sa kanila, sa buhay nila. Ang kulang sa kanila, presensya ng Diyos. Wala sa kanila, malayo sa kanila. At sa setup na ito, si Moises lang po yung nakakapasok. Tapos yung buong Israelites, yung buong bayan ng Israelita, nakatingin lang mula sa malayo. Verse 8, kapag si Moises ay lumalabas patungo sa toldang tipanan, ang buong bayan ay tumatayo, bawat lalaki sa pintuan ng kanyang tolda, at pinanunood si Moises hanggang sa makapasok siya sa tolda. So si Moises lang yung nakakapasok ng toldang tipanan. Pinanunood lang ng buong bayan mula sa kanilang kampo, mula sa kanilang tolda. Ngayon, ano yung nangyayari kapag nasa tolda na si Moises? Verse 9, at kapag si Moises ay pumapasok sa tolda, bumababa ang haliging ulap at tumitigil sa pintuan ng tolda at ang Panginoon ay nakikipag-usap kay Moises. Nalalaman na ng taong bayan na nasa tolda na yung presensya ng Diyos, na nagsasalita na kay Moises ang Diyos. Ipinapaalam kung ano yung mga kalooban ng Diyos para sa buong Israel. Sa ating panahon po ngayon, hindi na kasing ganito o literal na ganito yung sitwasyon na tila ba may piling tao ang Diyos para magkaroon ng exclusive na access na makalapit at makausap sa Diyos.
hindi nasa mga piling tao. Halimbawa, mga pastor o kaya mga pare o kung sino man po na may katungkulan sa simbahan na sila lamang yung pinagkalooban ng Diyos ng kanyang salita, na sila lamang yung pinapahayagan ng Diyos ng kanyang kalooban, at sila lamang yung daan para malaman ng tao kung ano yung nais ng Diyos. Hindi na po literally ganito tulad sa panahon ni Moises. Ang bawat isa po sa atin ngayon may access na makipag-usap, na malaman ang salita at kalooban ng Diyos. Meron po tayong Bible. Meron tayong Biblia na pwede nating basahin at pag-aralan para malaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. So, walang may exclusive na access, kundi lahat tayo pwede. Pwede makipag-usap sa Panginoong Diyos. Pero ang epekto ng salita ng Diyos sa kwentong ito, tingnan po natin yung epekto ng salita ng Diyos sa mga Israelita, ay dapat din po na maging epekto din sa atin. Pareho yung epekto dapat ng salita ng Diyos sa kanila at sa atin. Ano ba yung response ng mga Israelita? Kapag nakikita ng buong bayan na ang haliging ulap ay tumitigil sa pintuan ng tolda, ito yung response. Ang buong bayan ay tumitindig at sumasamba. Bawat isa sa pintuan ng kanyang tolda. Ganito yung, na-imagine niyo ba yung scenario mga kapatid? Merong tabernacle of meeting, malayo sa kampo nila. Pag pumunta dun si Moises, bumababa yung ulap, yung presence ng Diyos nandun sa tabernacle of meeting. Sila na nasa kampo, nasa kanilang tolda, nakatingin lang, kapag nakita nilang naroon na yung haliging ulap, all the people rose and worship. Maganda na yung nangyayari dito para sa mga Israelita kumpara doon sa chapter 32. Sa chapter 32, ganito din. Nasa malayo si Moises, nasa taas ng bundok, kausap ang Diyos. Ang nakikita ng mga Israelita na nasa baba ng bundok, nandun yung camp nila, yung ulap na simbolo ng presensya ng Diyos. Kaya lang sa chapter 32, nainip sila. Sa pagkainip nila, gumawa sila ng gintong guya at kanilang sinamba yung imahe na yon. Dito po, mabuti yung kanilang response kung ihahambing sa chapter 32. Kaya lang, kulang pa din. Basahin natin yung verse 11. Sa gayon, nakikipag-usap ang Panginoon kay Moises ng mukhaan. Again nasa loob ng tolda si Moises. Nandun yung presence ng Diyos. Sinasabi dito, nakikipag-usap ang Panginoon kay Moises ng mukhaan. Yung bayan ng Israel, nasa kanilang kampo, nasa malayo. Sabi pa dito, gaya ng pakikipag-usap ng isang tao sa kanyang kaibigan. Again, better na yung response sila kung ikukumpara sa chapter 32. Pero kulang pa din kasi nga si Moises lang po yung nakaka-enjoy ng ganitong experience ng presensya ng Diyos. Si Moises lang po yung merong pinakamalaking pribilehiyo sa kanila at may special access sa Panginoon. Si Moises yung kumakausap o nakakausap niya ang Panginoon ng harapan. Pinapakita dito na si Moises yung merong intimate na relasyon sa Panginoon. Sabi dito, yung pakikipag-usap ng Panginoong Diyos kay Moises, parang magkaibigan sila. So yung point po ng verse 7 hanggang dito sa verse 11, yung ikalawang punto po yan ng ating aralin, ay para ipaalala sa mga Israelita na hindi talaga sila tuluyang iniwanan, hindi sila totally inabandona ng Diyos. At makakalapit sila sa Diyos kung hahanapin nila ang Diyos. Makakalapit sila sa Diyos kung makikinig sila sa Diyos at kung sasamba sila sa Diyos. Pero, sa paraan po na itinakda ng Diyos. Sa pamamagitan yon ni Moises. Ganyan din po yung mensahe niyan para sa ating lahat. Bagamat, tulad nila mga Israelita sa panahon at sa kwentong ito, hindi tayo karapat-dapat dahil sa katigasan din ang ulo natin. Sa kabila nun, meron tayong pag-asa na makalapit. Meron tayong pag-asa na maranasan ang presensya ng Diyos sa pamamagitan po ng paraang itinakda mismo ng Diyos. At ang paraang yon, walang iba, sa pamamagitan ni Kristo. At sabi po dito, Moses
So the Lord spoke to Moses face to face. Kung tutuusin, hindi naman talaga literal na nakita ni Moises ang Diyos ng face to face. Mamamatay kasi siya kapag ganon. Ito yung advantage naman natin ngayon. Ang tagapamagitan natin sa Diyos ang Panginoong Hesus. Si Moises literally hindi nakita ng face to face ang Diyos. Pero ang Panginoong Hesus, yun talaga. Nakaharap niya face to face ang Diyos. Sabi po sa John chapter 1 verse 18, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Makikilala natin at mararanasan natin ang Diyos sa pamamagitan at dahil kay Jesus. Kaya nga po sa atin ngayon, maririnig natin ang salita ng Diyos kung makikinig tayo kay Jesus. Sa Hebreo chapter 1, dito sa verse 2, subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya, ang Ama, sa atin sa pamamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan din niya'y ginawa ang mga sanlibutan. So nagsasalita ngayon ang Diyos sa atin sa huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kaya kapag nakikinig tayo ng salita ni Jesus, maririnig natin at makikilala natin ang Ama. Sa sulat po ni Apostol Juan, sinabi mismo ng Panginoong Jesus, John chapter 14 verse 7, kung ako'y kilala ninyo, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon siya'y inyong nakikilala at siya'y inyong nakita. Makikita at makikilala natin ang Ama at makakarating tayo sa Ama through Christ. Sa verse 6, sabi pa ng Panginoon, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya napakahalaga po na lagi nating naririnig. Napakahalaga po na lagi nating pinagbubulay-bulayan, lagi nating inaalala, lagi nating pinanghahawakan ang mabuting balita ni Kristo, yung Ebanghelyo. Kasi po yung gospel, tungkol yan sa kaluwalhatian ni Kristo. At ang ating Panginoong Hesukristo, ang larawan ng Diyos at ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahayag sa mukha ni Kristo. So, ang paraan ng Diyos para maranasan natin ang presensya niya, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, kung alam po natin na dahil kay Kristo, nakakalapit tayo ngayon sa Diyos, na dahil kay Kristo, nasa atin ang presensya ng Diyos. Ibig sabihin po nito, nasa atin ang lahat ng kailangan natin sa buhay na ito. Kung alam po natin na dahil kay Kristo, nakakalapit tayo sa Diyos, nararanasan natin ang presensya ng Diyos, meaning po, nasa atin na yung kailangan natin sa buhay na ito. Kapag nasa atin na yung kailangan natin sa buhay na ito, yung totoong kailangan natin sa buhay na ito, magre-resulta po yan ng kapanatagan, ng kakontentuhan at lakas ng loob, at pagkawala ng takot at pag-aalala. Kaya lang po, hindi palaging ganyan yung nararamdaman natin. Sa journey natin sa buhay na ito, kahit alam natin na dahil kay Kristo, mapapa sa atin ang presensya ng Diyos. Na dahil kay Kristo, nasa atin na ang lahat ng kailangan natin. Pagka minsan or madalas, hindi natin nararamdaman yung kapanatagan, yung kakontentuhan. Hindi nawawala yung ating takot at pag-aalala. Kaya po, kailangan natin ang reassurance sa atin ng Diyos. Kailangan natin yung muling matiyak sa atin ng Diyos ang kanyang pangako, ang kanyang presensya. Sa pamamagitan po yan ng mga ganitong gawain, yung patuloy nating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa ikatlong punto na at huling bahagi ng chapter 33, makikita natin yung tatlong panalangin ni Moises at yung paano naman po sinagot ito ng Diyos, yung mga prayer na yon ni Moises. Ang unang panalangin ni Moises sa verse 12, sinabi ni Moises sa Panginoon, tingnan mo, iyong sinasabi sa akin, dalhin mo ang bayang ito. Ngunit hindi mo ipinakikilala sa akin kung sino ang susuguin mo na kasama ko. Gayon may iyong sinabi, aking nakikilala ka sa pangalan, at ikaw rin naman ay nakatagpo ng biyaya sa aking paningin. So alam ni Moises kung ano yung tungkulin niya. Siya yung mangunguna sa paglalakbay ng Israel,
Siya yung magdadala ng bayan ng Israel patungo sa lupang pangako. Kaya lang, may agam-agam siya dito. Hindi pa niya alam kung sino yung makakasama niya. At alam din po dito ni Moises yung pabor sa kanya ng Diyos. Sinasabi ng Diyos sa kanya, nakatagpo siya ng biyaya sa paningin ng Diyos. At sa pagpapatuloy ni Moises, ngayon, kung ako'y nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin, turo mo sa akin ngayon ang iyong mga daan upang ikaw ay aking makilala at ako'y makatagpo ng biyaya sa iyong paningin. Alalahanin mo rin na ang bansang ito ay iyong bayan. Sa atin po, kung tayo ay katulad ni Moises, mga lingkod ng Diyos, kung tayo po ay tulad ni Moises, sumasampalataya at merong mabuting relasyon sa Diyos, kung tayo ay katulad ni Moises na nagnanais na magtiwala sa direksyon, sa daan at presensya ng Diyos, ipinapakita ng talatang ito na kahit yung pinaka matapat na lingkod ng Diyos tulad ni Moises ay nangangailangan po ng katiyakan at patnubay ng Diyos. Dumadalangin sa Diyos at nakakasumpong ng sagot mula sa Diyos. So tayo po, kung tulad ni Moises sumasampalataya, tapat at nagtitiwala sa Diyos, nangangailangan po tayo ng katiyakan at patnubay ng Diyos. Nangangailangan pa rin po tayong nananalangin tayo sa Diyos at nakakasumpong tayo ng sagot mula sa Diyos. Anong sagot po ng Diyos kay Moises? Verse 14, Kanyang sinabi, ako'y sa iyo at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. Ang sagot ng Diyos, katiyakan, nasasamahan niya si Moises. At sa presensya ng Diyos, makakatagpo si Moises ng kapahingahan na kailangan niya. So, kung si Moises lang at iisipin niya yung kanyang sarili, okay na siya. Solved na siya sa buhay. Nasa kanya ang presensya ng Diyos, bibigyan siya ng kapahingahan ng Diyos. Ang maganda dito kay Moises, hindi siya selfish na leader. Hindi pansariling interest lang niya ang inisip niya. Kaya ito po yung pangalawang prayer ni Moises sa Diyos. Verse 15, At sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay hindi sa akin, wag mo na kaming paahunin mula rito. Sinasabi ni Moises sa Diyos, kung wala yung presensya mo, Panginoon, sa aming paglalakbay, wag na lang. Stay na lang kami dito. Wag mo na lang kaming paahunin mula rito. Ano yung saysay kung hindi nila mararanasan ang presensya ng Diyos? Kung ikaw ay hindi sa akin, sabi ni Moises. Ano yung saysay niyan kung wala yung presence mo? Sa verse 16, sa pagpapatuloy ni Moises, sapagkat paano ngayon malalaman na ako'y nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin, ako at ang iyong bayan? Hindi ba dahil sa ikaw ay lumalakad na kasama namin, kaya't kami ay naiiba? Ako at ang iyong bayan, sa lahat ng bayan, sa balat ng lupa? Kung wala ang presensya ng Diyos, wala silang identity as a nation. Kung wala sa kanila ang presensya ng Diyos, paano maibabalita sa iba yung biyaya ng Diyos para sa kanila? Kung wala ang presensya ng Diyos sa kalagitnaan natin, walang saysay yung buhay natin. Kung wala po yung presensya ng Diyos sa kongregasyong ito, kung wala ang presensya ng Diyos sa kalipunang ito, para lang tayong social club, para lang tayong brotherhood organization, walang punto, walang saysay. At yung mabuting balita o ebanghelyo, kapag wala ang presensya ng Diyos sa atin, hindi yan magiging mabuting balita para sa atin. Ang gospel po, ang ebanghelyo, ang mabuting balita, kapag wala ang presensya ng Diyos, hindi yan magiging mabuting balita para sa atin. Sa punto pong ito, nakikita natin kung gaano ka-crucial yung intercessory role ni Moises para sa mga Israel. Actually, sa buong journey, yung 40-year na paglalakbay ng mga Israelita patungo sa lupang pangako, patuloy na mag-i-intercede si Moises para sa Israel kasi paulit-ulit din po na nagrereklamo, paulit-ulit na nagre-rebelde ang Israel laban sa Diyos. So sa pamamagitan ng intercession ni Moises,
paulit-ulit din naman na naaawa ang Diyos sa kanila, paulit-ulit na patatawarin sila at bibigyan sila ng pagpapala. Katulad dito, ang sagot po ng Diyos kay Moises, sinabi ng Panginoon kay Moises, gagawin ko ang bagay na ito na iyong sinabi, sapagkat ikaw ay nakatagpo ng biyaya sa aking paningin, at ikaw ay aking nakikilala sa pangalan. Makikita natin ang kahalagahan ng merong namamagitan. Ang laki ng role, crucial yung role na ginampanan ni Moises para sa kanila. Sa atin naman po ngayon, meron tayong intercessor na higit pa kay Moises. Yun ang ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus na lubos na kinalugdan ng Ama, minamahal ng Ama, yan yung tagapamagitan natin. Kaya patibayin po natin yung ating pagtitiwala sa Panginoon araw-araw. Hindi natin dapat yan abusuhin. Yung pamamagitan ng Panginoong Hesus sa atin at sa Ama, hindi natin dapat abusuhin, kundi samantalahin natin yung pagkakataon na meron tayong tagapamagitan. And hindi pa po tapos si Moises sa prayer niya. Meron pang pangatlo. Sinabi ni Moises, hinihiling ko sa iyo na ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. Please, show me your glory. Nagpapakita po ito ng masiding pagnanais ni Moises para sa Diyos. At nagtuturo ito sa atin kung paano tayo at ano yung dapat ding nilalaman ng ating pananalangin. Pangkaraniwan pong laman ng ating prayers, puro patungkol sa atin. Magtagumpay tayo, maging maayos yung buhay natin, maging maayos yung mga ginagawa natin, na yung buhay natin ay ginagawa natin tungkol lamang sa atin at hindi sa Diyos. Ang gusto natin, makita ng mga tao sa paligid natin na maayos tayo, maganda, matagumpay, sikat, magaling, maunlad yung kalagayan natin, puro pansarili yung sentro. Ginagawa nating bida yung sarili natin, maging sa laman ng pananalangin natin. Pero kung ganito daw po, yung laman ng ating prayers na hinihiling natin sa Diyos, na makita natin yung kanyang kaluwalhatian, ito po, tiyak yung pagtugon ng Diyos. Tiyak po, nasasagutin tayo ng Diyos. Verse 19, at kanyang sinabi, ang request niya, makita yung glory ng Diyos. Ang response ng Diyos, aking pararaanin ang lahat kong kabutihan sa harapan mo, at aking ipahahayag ang aking pangalang ang Panginoon sa harapan mo. Ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban, at ako'y magpapakita ng habag sa kanino mang aking ibig kahabagan. Yung goodness ng Diyos, ipapakita niya. Magkakaloob siya ng biyaya at magpapakita siya ng habag sa kanino mang naisin niya. Ginamit nga ito or na-quote ito ni Apostle Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Roma sa chapter 9. Ibig sabihin po, kapag nagpasya ang Diyos na kaawaan, nagpasya ang Diyos na kahabagan ang Israel, kahit hindi sila karapat dapat kaawaan at kahabagan, gagawin yon ng Diyos all the way. At ito po yung kumpiyansa na kailangan ni Moises at ng Israel. Sa paghiling ni Moises na makita ang kaluwalhatian ng Diyos, gustuhin man niya na makita niya ng buo o full glory ay makita niya. Naisin man yun ni Moises, hindi niya kakayanin. Sa verse 20, ngunit kanyang sinabi, hindi mo maaring makita ang aking mukha, sapagkat hindi ako maaring makita ng tao at siya'y mabubuhay. Ibig sabihin po nito, mamamatay si Moises kapag nakita niya ang mukha ng Diyos. Pero ipapakita ng Panginoong Diyos ang kanyang kaluwalhatian. Bahagya nga lang. At yung bahagyang kaluwalhatian na masisilayan ni Moises, sapat na yon para lumakas ang kanyang loob, para lumakas ang kanyang pananampalataya. Mahirap mag-lead sa libo-libo o milyon-milyon na matigas ang ulo. Yung bahagyang glory na masisilayan ni Moises, sapat na para lumakas ang kanyang loob at pananampalataya. At sinabi ng Panginoon, masdan mo, may isang dako sa tabi ko at ikaw ay tatayo sa ibabaw ng bato. At samantalang ang aking kaluwalhatian ay dumaraan, aking ilalagay ka sa isang bitak ng bato at tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa ako'y makaraan. At sa verse 23, pagkatapos, aking aalisin ang aking kamay at iyong makita ang aking likod. Subalit ang aking mukha ay hindi mo makikita.
Yung verse 20, hanggang dito po sa verse 23, ang tawag dito anthropomorphism. Ibig sabihin po, isinasalarawan ng Diyos yung kanyang sarili sa anyo na parang or katulad ng isang tao. Wala namang pong likuran ang Diyos eh. Wala siyang mukha, wala rin siyang kamay. Pero merong makikita si Moises na magpapahayag na ang Diyos na hindi nakikita ay nakita niya. So, itong pagkakataong ito ay pambihirang pagkakataon na ibinigay ng Diyos kay Moises. Pambihirang opportunity ito na naranasan ni Moises. Bagamat ang makikita ni Moises ay hindi pa yung full glory. Hindi pa yung lubos na pagka-Diyos ng Diyos. Kumbaga, ang nakita niya lang preview o kaya patikim lang. Pambihirang pagkakataon na yon. Pambihirang pagkakataon po na maranasan at makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa atin naman po, makikita natin ang Diyos hindi sa physical kundi sa spiritual po. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan ni Jesus, makikita natin ang Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat. Hindi talaga unworthy tayo. Ang deserve natin, layuan tayo ng Diyos, iwanan tayo ng Diyos, pabayaan tayo ng Diyos. Kasi makasalanan tayo, matigas ang ulo natin. But, kung tayo po ay na kay Kristo, kabaliktaran yan ang mararanasan natin. Sa halip na layuan tayo ng Diyos, sa halip na iwanan tayo ng Diyos, kay Kristo po garantisado ang ipinangakong presensya ng Diyos. So yung kumpiyansa natin na talagang mararanasan natin ang presensya ng Diyos nakasalalay sa mismong kapangyarihan. Katulad ng kwentong ito, nakasalalay sa kaparaanan, sa kabutihan, sa kahabagan at kaluwalhatian ng Diyos. At yun po ay lubos na naihahayag sa atin ngayon through Christ, sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ang kwentong ito, ihatid tayo nito kay Kristo. Again, sa practical nating kalagayan, sa ating buhay, meron pa ba tayong pinakananais at pinahahalagan sa buhay natin ng higit pa sa presensya ng Diyos? Meron ba tayong mas pinahahalagahan kaysa sa Diyos? Nakita natin sa kwento ng Israel. Malaki yung problema ng tao. Kung malayo ang presensya ng Diyos sa kanila at kung lalapit naman yung presensya ng Diyos sa kanila, matutupok ang tao. Sino yung tanging solution natin ngayon? Si Kristo. Yung malaking problema na yon, ang malaking solution si Christ. Sino po yung natatanging paraan para makalapit tayo sa Diyos? Ihahatid tayo ng Biblia kay Kristo. Ano yung garantiya na tutuparin ng Diyos ang pangako niya na makasama tayo sa buhay na walang hanggan? Si Kristo. Dahil kay Kristo at sa pamamagitan ni Kristo, matutuklasan natin na walang katumbas ang halaga ng presensya ng Diyos. At hindi tayo tunay na mabubuhay sa buhay na ito kung wala ang Diyos. Walang halaga po yung ginagawa natin kung wala ang Diyos sa atin. Wala tayong pag-asa kung hindi dahil sa Diyos. Kaya ang tanong na mahalagang masagot natin sa ating sarili, sa mga personal po na pananalangin natin at pakikipag-usap sa Diyos. Meron pa ba tayong pinakananais? Meron pa ba tayong mas pinahalagaan sa buhay natin ito ng higit sa presensya ng Diyos? Tulungan nawa tayo ng Diyos at patuloy tayong gabayan ng Kanyang salita na makita natin ang walang hanggang halaga ng presensya ng Diyos. Na makita natin yung malaking problema natin kung mananatili tayong matigas ang ulo. Na makita natin na miserable yung kalagayan natin kung tayo ay hiwalay sa presensya ng Diyos. At haharap tayo sa bagsik ng paghatol ng Diyos kung patuloy tayong mamumuhay sa pagsuway sa Diyos. At nawa makita din natin na ang solusyon sa malaking problema nating ito, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Walang ibang nararapat na tanggapin at sampalatayanan kundi si Kristo. Ang Exodus chapter 33 po ay sumasalamin sa kahalagahan ng presensya ng Diyos sa buhay ng kanyang bayan at ang malalim na ugnayan ng spiritual na relasyon na mayroon si Moises sa Diyos. Ang hangarin ni Moises na makita ang kaluwalhatian ng Diyos ay sumasalamin po sa hangarin ng bawat mananampalataya na maranasan yung higit pang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Nawa po naging sapat ang ating talakayan para maiayos pa
at mas mabigyang halaga pa ang Diyos at ang kanyang presensya sa ating buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mga kapatid at pagsama hanggang makatapos po tayo sa ating gawain ngayon. Purihin natin ang Panginoon. Kasama-sama tayong muli sa darating na linggo at sa susunod na araw ng Huwebes. Muli maraming salamat mga kapatid. Tayo po ay muling manalangin.